Labis yatang nasaktan si Vince nang matuklasan niyang ang nililigawan niyang babae na si Lian ay may kinakasama palang iba. Kaya naman naisip niyang ilabas ang kanyang saloobin. Nangolekta siya ng screenshots ng mga pag-uusap, inilagay sa isang kahon na kunwari regalo at ibinigay ito kay Lian. Nagkaroon sila ng konfrontasyon at kinunan ito ni Vince ng video. Pagkatapos ay ipinost niya ang lahat sa social media at madali itong kumalat at nag-viral. Matatawag ba itong freedom of speech o may pananagutan ba siya sa batas? Ang mga ganitong issue patungkol sa pag-post sa social media ay hindi na bago, mga kaibigan. Matagal na itong nangyayari at paulit-ulit na natin itong nasasaksihan. Halimbawa na lamang ay ang naging issue nila Maris Racal at Anthony Jennings noong nakalipas, kung saan ay ipinost ng ex-girlfriend ni Anthony Jennings ang mga pribadong usapan nila ni Maris. Mga usapang dapat sana ay nanatiling pribado. Mayroon din namang hiwalay na issue na kinasangkutan ng isang social media influencer na si Meiko, kung saan ay inilabas niya sa social media ang kanyang mga hinanakit laban sa kanyang asawa. At sigurado ako, marami pa kayong alam na iba pang mga ganitong klaseng issue. Mga kwentong mabilis kumalat online dahil sa pag-post sa social media. So I guess it's high time that we talk about the possible legal repercussions ng mga ganitong gawain. Pag-usapan natin. If you're new to my channel, I'm Attorney Jane and I talk about life, law, and more. Nito lamang nakaraang Pasko ay naging viral ang isang cheating expose kung saan isang lalaking nagngangalang Vince ay nagpost sa kanyang social media page ng content na naglalaman ng mga screenshots at mga pribadong pag-uusap at mga videos ng kanyang nililigawan na si Lian. Sa kadahilan ng napag-alaman daw niya na may ka-live-in itong iba. Ayon sa kwento ay nalaman di umano ni Vince na ginagamit lang siya ni Lian. Dahil dito ay nagprint siya ng mga screenshots, nilagay niya ito sa isang kahon na kunwari ay regalo at ibinigay ito kay Lian. Habang binubuksan ni Lian ang kahon ay kinunan ito ni Vince ng video. Nang nakita na ni Lian ang mga screenshots, nagkaroon sila ng konfrontasyon at matapos nito, pinost ni Vince sa social media ang video at screenshots kasama ang kanyang saloobin at bersyon ng mga nangyari. Hindi nagtagal ay mabilis itong kumalat at naging viral sa social media. Naging paksa ito ng malawakang online discussion. Hindi lang tungkol sa kanilang relasyon, kundi patungkol na rin sa batas. Kaya pag-usapan natin. May mga netizens na pumuri kay Vince at sinasabi nilang may karapatan naman daw di umano si Vince na ilabas ang kanyang saloobin, ang kanyang naranasan at ibunyag ang umano'y panlilin lang. Mayroon naman ding mariing pumuna at sinabing mali ang kanyang ginawa at di umano ay may nilabag siyang batas. Dito na nga lumitaw ang mga seryosong katanungan. Cyber libel ba ito? Paglabag ba ito ng Data Privacy Act? Protektado ba ito ng Constitutional Freedom of Speech? O di kaya'y posible bang estafa ang ginawa ni Lian? So ano nga ba talaga ang sinasabi ng batas? Unahin na nating pag-usapan ang cyber libel. Ayon sa Cybercrime Prevention Act o Republic Act 10175, may cyber libel kapag may public imputation ng isang gawa o katangian na nakakasira ng dangal o reputasyon ng isang tao gamit ang tinatawag nating ICT o Information and Communications Technology. Ano nga ba ang mga pangunahing elemento ng cyber libel? Unang-una, dapat may defamatory imputation. May akusasyon na nakakasira ng dangal o reputasyon ng tao. Pangalawa ay may publication. Ang imputation ay naipamahagi sa publiko. Pangatlo ay may identifiability. Ibig sabihin, ang akusasyon ay tumutukoy sa isang tiyak na tao. At ang pang-apat ay malice or bad intention. Ibig sabihin, may masamang layunin sa pagpapalaganap ng pahayag. Mahalagang malaman natin, mga kaibigan, na ang katotohanan ay hindi otomatikong depensa laban sa cyber libel. Hindi pwedeng sabihin na, totoo naman yung sinabi kaya okay lang. Hindi ganon. Kahit na totoo ang paratang, maaari pa rin ito maging libelous kung walang good faith or justifiable motive sa pagpapahayag. Tandaan po na ang malice ay isang presumption sa batas at kailangan itong baliktarin ng sinuman na nagsasabi na totoo ang kaniyang pahayag. Mahalaga ring malaman na ang issue ng malice, good faith, bad faith, or motive ay mga factual issues na
korte lamang ang maaaring magpasya batay sa ebidensya at konteksto ng isinampang kaso. Another angle na pag-uusapan natin ay ang possible violation di umano ng Data Privacy Act. May ilang mga netizens na nagsasabi na nilabag daw di umano ni Vince ang privacy ni Lian dahil sa pag-post ng mga screenshots at video na naglalaman ng mga private information. Mahalagang malaman po mga kaibigan that under the Data Privacy Act or Republic Act 10173, may violation ng privacy kapag ang personal data ay kinolekta, pinroseso at isinapubliko ng walang pahintulot ng may-ari ng impormasyon. Ano naman ang itinuturing na personal data ayon sa Data Privacy Act? Ito ay anumang impormasyon na maaaring magpahiwatig sa identity ng tao, tulad na lamang ng pangalan, address, at iba pa. Sa ganitong kaso, kung walang pahintulot ang babae, at kung inilabas ang mga impormasyon na labas sa orihinal na konteksto, maaari itong magdulot ng pinsala sa kanya at maaaring magsanhi ng paglabag ng Data Privacy Act. Gayunpaman ay mahalagang malaman na hindi lahat ng data privacy violations ay otomatikong sakop ng batas. Ang mga detalye ng impormasyon, kung paano ipinost ang impormasyon, kung sino ang nag-post ng impormasyon, at ang epekto nito sa data subject ay mahalagang isaalang-alang. How about unjust vexation and civil liability? Applicable ba ito? Kapag ang layunin ng pag-post ay ipahiya, gambalain o pahirapan ng isang tao, maaari itong mabilang sa unjust vexation. Sa ilalim po ng ating revised penal code, ang unjust vexation ay isang criminal offense na nagagawa kung ang isang tao ay inistorbo o pinahirapan ng walang justifiable reason. Bilang karagdagan ay maaari ding mag-apply ang mga civil liabilities under our civil code, specifically Articles 19, 20, and 21. Ang mga provisions na ito ay naglalayong protektahan ang damdamin ng tao, ang kanyang dignidad, pati na rin ang reputasyon. Kung mapapatunayan na may abuso sa karapatan o paglabag sa moralidad, may karapatan ang biktima para maghabol sa korte para sa damyos o kabayaran. Ang mga aksyon na ito ay maaaring magdulot ng mga legal na pananagutan, kabilang na ang posibilidad ng psychological harm kung may sapat na ebidensya na nagkaroon nga ng emosyonal na pinsala sa biktima. May mga netizens naman na nagsasabi na angkop naman daw sa freedom of speech o freedom of expression ang ginawa ni Vince na ipinahayag niya ang kanyang saloobin sa social media. Pag-uusapan din natin yan. But before we jump into the freedom of expression or freedom of speech, pag-usapan natin ang isang desisyon ng Korte Suprema recently published that is also applicable or related to the instant discussion. May isang magandang halimbawa ng Supreme Court case na maaari nating iugnay sa mga issue ng mga viral posts and online harassment. Through a decided case ay kinumpirma ng Korte Suprema ang conviction ng isang lalaki na nag-post sa social media ng mga derogatory statements laban sa kanyang ex-girlfriend. In that case ay nakita ng Korte Suprema that the girl suffered psychological violence and emotional harm. Kaya naman ay pinatawan ng multa at pagkakakulong ang akusado. Through that case, the Supreme Court discussed the importance of account ownership, authorship, and psychological harm. Kung mapapatunayan ng biktima na ang akusado ang nag-post ng content, maaaring magsanhi ito ng mga legal consequences. Bagaman ang kasong iyon ay hindi cyber libel, nagbigay ito ng gabay kung paano tinutukoy ang account ownership and authorship sa social media at kung paano ito nagiging basehan sa mga kasong may kinalaman sa psychological violence. Kung iuugnay natin ito sa present issue nila Vince and Lian, makikita natin na ang mga viral posts and online humiliation ay maaaring magdulot ng mga legal na pananagutan. Bagamat wala pa naman akong naririnig o nalalaman na may kaso ng isinampa regarding the Vince and Lian case, the Supreme Court has already given guidance kung paano nga ba tinutukoy at pinapatunayan ang ownership and authorship ng isang social media post. Isang mahalagang punto rin, mga kaibigan, ang ebidensya at intensyon ng isang post ay critical sa pagdetermina kung ito nga ay isang protected speech o isang legal violation. So, ano nga ba itong protected speech? Ayon sa ating konstitusyon, may karapatan tayong magpahayag ng saloobin at karanasan. Subalit, ang karapatang ito ay hindi absolute. Hindi ito nagbibigay ng lisensya para maghasik ng paninira, magsagawa ng hate speech o magdulot ng hindi makatarungang pinsala sa reputasyon ng isang tao.
ang proteksyon sa freedom of speech o freedom of expression ay laging may limitasyon. Lalo na kung may conflict ito sa ibang karapatan. Tulad na lamang ng karapatan ng privacy at karapatan ng reputasyon. Ito naman ay may pahapyaw pang usapan. Hindi po ibig sabihin that there is tolerance in cheating. Kaya naman ay may mga netizens na nagtanong kung maaari nga bang makasuhan din itong si Lian dahil sa kanyang cheating o panlilinlang. What crime comes to mind then? Tanong nila, maaari ba siyang makasuhan ng estafa or fraud? Kung ang tanong ay kung maaari bang makasuhan ng estafa or fraud ang babae dahil sa kanyang cheating o panlilinlang, ang sagot po ay hindi. Ang estafa po ay isang krimen na may kinalaman sa panlilinlang na may layuning magdulot ng pinsala sa pamamagitan ng pera, ari-arian o legal na obligasyon. Hindi po sakop ng estafa ang mga kaso may kinalaman sa romantic deception. Ang mga gasto sa panliligaw ay hindi maaaring gawing batayan upang magsampa ng kasong estafa. Dahil ito naman po, naniniwala akong kusang loob na ibinigay and unless agreed upon, hindi naman po refundable. So, take note mga kaibigan na ang mga aksyon sa online platforms, bagamat mabilis na kumalat online, ay may mga legal din na panganib. At may mga pananagutan na dapat isaalang-alang ng bawat isa sa atin. Sa huli, ito ay mahalagang tandaan. Hindi ang social media ang magpapasya kung sino ang tama o mali. Hindi rin ang dami ng likes o shares ang sukatan ng legalidad. So this is my question to you. Sa panahon ng viral posts and public exposure, hanggang saan lang ba pwedeng magsalita online? At kailan ito nagiging pananagutan sa ilalim ng batas? So I guess that's it for now. Till next time! Legal chit chat on the open road. Shane's got the answer.